I'm your host, Mark, with my partner, Mel. And yes, I'm using a voice changer, so fuck it. Dude, cue the music. Ang dali mong gumawa ng podcast, pre. May title yan na, pag sumikat ka, ano yung Architox na, kami nagbigay ng pangalan mo. And we're recording, Sure, guys. sure. Welcome to another episode of our podcast. The person who's hanging out with us right now is sometimes political analysis, game reviewer, movie reviewer, and toy reviewer, our friend Jeff. What's up, man? Part 2. Ganoon naman talaga kasi live recording naman to. We are not sa studio or something. We do it remotely. Kaya kakaroon talaga ng getong fuck-ups. Maybe excited na si Mark. Yeah, I was excited. I'm sorry, guys. Now, I was excited to record this podcast, and we really have a good conversation earlier. But the problem was when I was recording this episode, I forgot to turn on their audio. So the whole time I was recording myself, which is a really bad move for me. So I apologize. But we will try to still make a really good episode of this podcast. Still natural, but it's gonna be really funny. Okay, let's start. Let's start. This is a deja vu. Hi, Jeff. Kumusta ka na? Formality na lang to, ano? May pandemic. We're surviving. We're thriving. Narinig ko na yan! This episode of the podcast now is officially a bloopers. Blooper episode, ika nga. I mean, Jeff, ECQ ba? Nasa ano ka pa rin ba? Pumapasok ka pa rin or... No, ECQ hindi na pumasok. Di ba, merong announcement, yung government, merong announcement na Monday, mag-aano tayo, community quarantine lang. Yun yung term, yun yung first term, if I recall correctly. GCQ. That's the first term. Hindi, CQ pa lang, community quarantine pa lang. Okay. So, that's for Monday eh. And the office expected us to pumasok pa rin. For some reason, parang mukhang punta na kasi tumataas na yung case. Then for some reason, after that day, Monday, nag-announce na naman yung government dito na, okay, TQ na tayo. Pero di ba parang nung una is, alam mo, joke lang nung una. Pero nung nagkaroon talaga ng maraming cases, di ba parang, oy, this shit is real, di ba? Nung may namamatay na, alarming na. Kasi una, parang ano pa lang yan eh. Nung una kasi, ang local case is, hindi pa local transmission. Parang imported pa siya kasi galing foreigner from yung first two cases both Chinese. Yeah. Pero nung nagsimula yung news na merong na-detect sa Green Hills na positive, that's the every weekend nasa Green Hills ako and doing my stuff doon sa prayer room. Buti na lang di ako doon sa area na yun. Doon kasi nagsimula ang di ba yung first case na may Green Hills. Buti hindi ka na no? Punta pa ako noon. Pero buti na lang hindi ka na hindi kasi most of the time na ako eh. Teka, Mark, ano yun? Buti ka ako hindi ka nadali, Jeff. Kasi thank God. Thank God talaga. Kasi yung pandemic na yan talaga, for me, it's like an invisible predator talaga na hindi natin alam eh. I was also saying this sa social media na, kumbaga yung simula nung pandemic niyan, I mean, the first ever na nag-hit yung pandemic sa China, everybody treat it like a joke. Joke lang. Pinagtatawan natin keso yung paniki, ganyan. Ako rin naman I treat it as a joke. And if the first country lang siguro nag-take na serious, of course China, right? And then sumunod kami dito sa Macau. The government really take it seriously. Kasi kumbaga, ang ginawa din ng government kumbaga dito is talaga nakahanda rin sila eh. So what they did talaga, they locked down all the border gates slowly. Hindi naman nila binigla. Kasi syempre may mga ibang mga tao din naman na hindi rin nakatira sa Macau pero nag-work sa Macau. So dahan-dahan nila kinulose yung border to the point na talagang yun nga yung 15 days quarantine na yan. They really did the 15 days lockdown talaga, which is yun nga yung time na karamihan ng store sarado, ang bukas lang is grocery. So yun lang yung kinagandahan dito kasi sa Macau na lahat ng tao na ikinig. So yung pinagtataka ko bakit ang mga Pilipino talaga sa bansa natin talagang matitigas ang ulo. Ayaw makinig. Kumbaga, puro reklamo tayo, protest, rally. Well, that's the reality kasi yung puro reklamo, may pasaway. Yun yung prevailing culture kasi sa atin dito sa Pilipinas. Sad to say, paano ko pa sasabihin to? The people here is, hindi naman lahat, although may ilan na hindi sila action out of initiative, kundi hihintay nila yung tao sa taas na, gawin mo muna yung tama bago kami sumunod.
May ganung culture dito na parang hindi sila magtitiwalang gawin yung tama hanggat yung nasa taas, hindi na nakikitang gumagawa ng tama. Valid reason, pero kung titingnan mo, kailangan mo bang hihintayin yung nasa taas bago ko kumilos? So, where's the self-initiative, diba? Sabi nga nila, disiplina is, yung disiplina, wag mong iasa sa ibang tao na i-impose sa'yo. Kung alam mo naman yung tama, why not start from yourself, diba? Kaya mababash tayo yun eh. And that's for me, that's my personal opinion. That's okay. Again, this second recording is much better than the first one. That's architecture for you guys. Convince sila nito. Yeah. Siyempre kami naman ni Mau, ang nakikita lang naman namin news is, of course, sa Facebook lang kami nagre-rely. And, saka sa'yo. Pati sa'yo, kasi nga ikaw yung informative, which is sa unang recording nga namin, nabanggit na nga niya kung bakit siya gano'n ka-informative. Based on na-learn namin kanina, meron siyang kamag-anak na working sa government, something like that, right? If I'm not mistaken, sa ating first take. Yeah. Tapos to sum it up na lang dun sa government, kahit sa gobyerno ka pa, kahit anong buti na intention mo, ang tao sa labas ng gobyerno, ang tingin nila walang tama pag sa gobyerno, puro mali. So kahit anong buti ng project mo, mali ka pa rin para sa kanila. That's the common conception here. Nabubullshitan lang ako sa mga tao na okay, dati akong DDS, binoto ko si Duterte, ganyan-ganyan. Ngayon, nagkamali ako ng boto. Naano ko sa kanila, bakit yung previous administration, di ba? Parang, gano'n naman talaga ang labanan ng politika, pre. Wala namang tama eh. Kailan ba tumama ang government? Di ba? Parang, lagi may mga Trillanes of the government. Laging mali. Laging mali. Walang tama, pre. And for me, we were just saying, like I said, I always say na I'm not pro or against, pero doon lang tayo sa tama. And so far, like I said earlier, na itong presidente natin na yes, he is foul-mouthed for sure. Talagang siya yung unique president ever. Yes. Pero ang pinakaiba lang talaga sa kanya, he really do his job. Despite whether you like it or not, he really do it. And like the reason why lang na binaba si Presidente Duterte is because of his kung saan siya nanggaling. Taga-probinsya, may accent mag-Tagalog. Which is sad to say na, yun nga, dun natin minamalit yung, hindi naman natin pero most of the people, that's the way they treat him because ganun siya magsalita. May accent sa Tagalog. Like, hindi lang naman siyang tinatratong ganun. Sabi natin, si Manny Pacquiao. I know he's a boxer and I know hindi naman talaga siya nakapag-aral ever since, di ba? Nung kabataan niya. He managed to strive. He managed to strive well. And then, formal schooling. Yes. And then let's be honest. Karamihan naman sa atin sa kanya nung unang tumakbo siya ng pagiging, I think, what is this, congressman ba dati? Diba? Congressman. Kumbaga, nobody actually believe him. And then we all think that it's a joke. Kasi nga, syempre, boxer to, walang alam, ba? Yun ang iniisip ng tao. Pero towards, as the year progresses, talagang nag-aral talaga siya. Talagang hindi mo naman sasabing 100% that he is smart or whatever. But of course, the fact na nanggaling din siya sa hirap, pinaghirapan niya yung kung ano pinikitaan niya ngayon, and then yung nasa puso niya na helping other people talaga. Yun yung towards din, siya yung naging voice of reason din naman siya. Again, me and Ma, we are not really 100% na updated sa politics. Kumbaga ako, nag-react lang naman sa mga nakikita ko na mga news and such. Pero yung nga, the way na, tingnan mo yung si ating reporter na sa ABS-CBN, si Karen Davila, diba? The way he talk down to him, right? Same thing the way she talked down to Duterte. Not to mention, it's the same way that she talked down to Isko Moreno. Kung napapansin mo, parang masyado niyang I don't know, maybe ito yung utos ng boss niya. Diba? And anyway, fuck it. ABS-CBN is already closed. And hindi naman siguro sila kawalan. Pero yun lang napapansin ko na they talk down to them. Yun nga, yung masyadong, isa pa yung problema natin sa Pilipinas. Na masyado natin biniblame yung government. Or masyado natin biniblame, hindi government Lahat na lang biniblame nyo sa presidente. Pati yung nangyayari pandemic sa kanya pa sinisisi. Which is, it's kind of funny, diba? Pati ba naman yun sa kanya? Mas maganda pa nga doon nagawa ni Leni Robredo, pre. Which is naman, di ko naman naramdaman. Ewan ko, Jeff, naramdaman mo ba? Okay, to be fair, both leaders, be it the president or vice president, may ginagawa naman sila effort dito. It's just that, ang pagkanon, the president, doon siya sa decision-making for the welfare of all countrymen. Presidente. Mas mahirap yun, decision-making, administrative skill yan. Yep. Then yung kay Vice President, it's more of, wala naman siya sa decision-making diba? Nandun siya sa mga relief operation. So mahirap silang parang, mas magaling tong isa kasi ginagawa niya yung trabaho niya, hindi niya kailangan ng tulong. Teka, paano hindi kailangan ng tulong, relief goods yung ginagawa. Yung isa, ginagawa, it's more administrative. Mas mahirap, mas mahirap yung i-decide yung kapalaran ng buong gobyerno at ng tao o yung maghahatid ka ng pagkain. Kaya,
hindi mo pwedeng ikumpara yung dalawa. Pero mas mahirap yung isa. So, sinasabi mo si Lenny Robredo isang malaking food panda? Hindi naman sa ganoon. Pero give credit where is kung saan nararapat yung credit. Kung may ginagawa naman yung tao, good. Pero pag may mali, ikaw out mo raman din. Halimbawa, 4 times 60 niya. Sumikat yun yung computation niya. O, ikaw out mo yung ganun. May iba naman tayong usapan. Balik tayo sa yung mga sa ECQ and pandemic. Kumbaga dyan ba sa lugar nyo, wala ba nangyayaring mga looting or nakawan? Wala. Thankfully, wala. Yeah, kasi ano naman yung mga law enforcement dito eh. Nagbabantay naman. Kasi meron ako kasi nga pinsan, ang area kasi sa Tondo area siya eh. Yun nga, nakwento, nabagit niya sa akin na, I don't know kung may nasasagap kang news, pero syempre ako, obviously wala talaga. So sa akin, talagang clueless talaga ako. Pero ang sinasabi niya kasi, sa lugar kasi daw nila, kumbaga yung mga tao kasi nagugutom na, kumbaga gutom lahat, walang makain. So, syempre hindi natin alam yung talagang sitwasyon, di ba? Syempre, we are not from there. Especially for me and Ma, we cannot really verify. Pero ang sinasabi niya ngayon nga, doon sa lugar daw nila nagkakanakawan na dahil nga yung mga tao is walang work, walang makain. So, I think I've seen some of those news na yung mga tao sa mga ganung areas yung nga na yung bagay na naiinis nga or nagagalit sa government kasi wala daw sila enough food. And may nakita din naman ako news na naka-receive naman pala ng I don't know kung ano lugar to yung naka-receive siya ng pagkain from the government. Pero ang ginawa is tinago tas binenta. Nakikitaan pa. So, siguro ganun nga talaga ka-desperate yung mga tao ngayon. Pero wala ba na mabalitaan na ganong news na looting or talagang siguro hindi lang talaga binabalita sa mainstream media? Okay, ganito yan It depends on the place and how dense populated yung lugar. And kung anong klaseng living yung mga tao meron doon sa lugar. It plays a factor. Of course, when you say media, the thing is with media, kailangan nilang sorry kung sa media kasi, the more you report any negative, benta sa kanila yan eh. No matter how good or bad your intention, bad news sells. Yes. Ganun talaga. Kung kailangan nila i-sensationalize yung scenario sa isang lugar, gagawin nila yon just to, parang parang sa website, clickbait, parang ganun yan eh. It's up to you kung tatanggapin mo yung information o hindi. Of course, may nangyayaring ganun, pero some are playing sensationalized. Parang, grabe, hirap na, ganyan, para ino-overemphasize, kasalanan ng gobyerno to. Yes. Kailangan mauwi sa ganun yung narrative. Sad to say, some journalists have predetermined narrative. Ganun talaga. May I interject? Yun nga yung napapansin ko din ngayon is since na we are in the age of social media, ang bilis gumawa ng fake news na it's almost convincing. I don't know kung panahon ng bata pa tayo may mga fake news o hindi lang kasi natin alam. Syempre, we're still young. Hindi naman din ganun. Kasi ang news na papanood natin is always ABS-CBN, GMA, RPN9, PTB4, Channel 13. Yun lang ang mga news outlet natin eh. Pero nowadays, of course, a lot of people are spreading news like wildfire na hindi na din natin sometimes ma-determine whether or not if it's fake news or not. Pero yun nga lang, kadalasan ngayon, like for example, tong incident sa Rappler. Of course, three of us obviously doesn't like that Facebook page, Rappler. Masyadong obviously, I mean, again, we are not pro-anti. Especially for me, I'm not pro-anti-government. I'm just calling out the bullshit. And number one talaga yung Rappler is the bullshit talaga. Alam mo yun, mas marami silang pinapost na bullshit kaysa hindi. And when I say about bullshit, I'm not saying fake media. But I'm just saying the way they post their headline. Sometimes when you read it, it's misleading and then it's really nakasira talaga eh. Kumbaga ang problema ang nagka-suffer yung bansa natin eh. Kumbaga nasisira ang image natin eh. Na to the point na 'di ba nga yung sino yung head nila na pumunta pa ng Australian TV tapos in-exaggerate yung number ng ABS-CBN employees and stuff. You know? Si Maria Esa. Si Maria Reza. Yeah. So I find it sad na may mga ganun talagang tao na use that so-called freedom of speech. And then they always claim na freedom of speech is dead. Kasi kung freedom of speech is dead, wala tayong podcast ngayon. Yun lang yun. Yes. Diba? Yeah, nga. And then paano magiging freedom of speech is, again, sorry kung nagiging political tayo Okay. Meron tayong political analysis guest eh. I'm just saying, yun nga. I'm just saying, paano naging freedom of speech is dead? Eh meron namang ibang other channels. May iba namang outlet. And then not to mention, remember when again, I don't know the current situation, but as far as I know, wala nang ABS-CBN ngayon, di ba? As a channel o meron As pa? for local channel, wala. Pwede naman sila mag-YouTube eh. Or ilagay nila sa
other outlet eh. Kasi meron namang internet pre, pwede naman lang gawin yun, di ba? Which is, yun ang ginagawa nila ngayon actually is nagbo-broadcast nila ng shows nila sa Facebook. Then, recently, yung mga palabas nila sa local, since wala silang authority to use free channel, nilagay nila sa Sky Cable. Naggumawa sila ng isang channel para right now, si Provinciano napapanood na uli. Talaga? Or in Netflix, it's called Brothers. Oo, pero sa cable. Okay. Pero hindi ba nakakasama So, we can din yun? see Cardo Dalisay every night again. Pala nag-post one time si Jeff about kay Cardo Dalisay. Of course, di ko naman din alam yung sino si Cardo Dalisay. I have no clue because I never watched a single episode of that show. Lately ko lang na-realize, si Cardo, yung pala yung pangalan niya. Kasi alam ko lang Provinciano. Nanggagalaiti si Coco nun, talagang na ano pa. Tuloy nahalungkat yung mga baho din ni Coco nung panahon na yon, yung mga datihan niyang mga kasama sa industriya, yung mga stuntman niya. Diba naglabasan yung mga yon, yung kung iniisip mo ang pamilya mo, naisip mo ba yung pamilya namin? Yeah. Can I interject lang Nalala mo yung nangyari din kay Kim Chiu yung about shootout? Do you find it weird or do you find it yung timing is masyadong di ko ma-explain pero the way I see it, I don't believe that it's all real the way she acted. Di ba may conspiracy ako dyan, Mark? Yung sinabi ko sa'yo, di ba? Yeah. Pero I mean for me kasi for example, if that is real na yung kumbaga binaril yung van mo and stuff like that, I think I would stop acting right there and there. Fuck the taping, di ba? As a regular person Uwi ka na lang, trauma ka na lang, Oh. pahinga ka na lang, you don't go to work. Tapos Kasi traumatic life ended tapos nag-work ka pa. Yeah, I find it hard to believe talaga na hindi siya shocked. I mean, of course, Ano yan, artista siya, she know how to cry. I'm sorry sa mga nakikinig tapos na yung issue na yun. Pero I'm just always thinking about that. Not always, but pag naiisip mo yung mga ganung bagay na yung timing talaga, parang alam mo yung paawa effect to the max. Kaya niyang batas ng van niya, kapag lumabas ka, at pwede na palang lumabas. pwede ka na lumabas. Pwede ka nang barilin at lumabas ulit din sa van mo. Kaya Pero- yun lang yun, pre. The Pero law of van. The law of van. Grabe ka naman, Mao. Pero I'm just saying, yung speaking of that, yung nalala mo, di ba, yung kumakalat na yung bawal lumabas na ginawang kanta, yung kay Kim Chiu. I already explained that kay Mao nung I think whatever, nakalimutan ko na episode yung na decipher ko yon. Anong episode yun, Mao? Yung ginawa natin? Episode 2 ng podcast namin. Na-decipher ko yung sinabi ni Kim Chiu. Kasi isipin mo si Kim Chiu. Of course, artista na siya, di ba? And of course, hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. For sure. So yung sinasabi niyang may batas sa classroom na bawal lumabas or whatever, yung may, di ba sinabi niya pag may sinabit ka na pwede ka na lumabas. Actually, yung time na yun, habang sinasabi niya yung bawal lumabas and about tungkol sa law and everything, ang nasa utak talaga ni Kim Chiu is having a exam sa classroom. Yun lang yun. Kung iisipin mo yun, bawal lumabas pa may exam, di ba? Tapos ang sinabi niya, pag napasa mo na o nag-comply ka, pwede ka na lumabas. So meaning, pag napasa mo na yung test question paper mo, tapos ka na, di pwede ka na lumabas. So yun lang yun. The law of classroom. The law of classroom is about exam. Ganon din naman nangyari sa kanya sa van, the law of van niya. Kalokohan. So, regarding that wala nang balita kung ano nangyari, kung nahuli na ba yung bumaril. Yes. So, bahala I na know. kayo mag-isip kung Yes. totoo ba yun o hindi. Yes, I noticed wala nga ako nakikitang news regarding that Kasi kung totoong concern sila kay Kim Chiu and kung talaga ang target is si Kim Chiu, di dapat talagang pinagprosika. Siyempre, ano nila isa sa mga number one actors nila yan si Kim Chiu. So, siyempre dapat gagawa kayo ng para mahuli yun, di ba? Which is nothing, wala na. Not only actress, stockholder ng channel ko yan. So, I just find it weird, ika nga. Tapos nagano pa nga, nagpa-print pa nga ng damit, di ba? Siya pa yata nagbebenta. Nang alin? Yung damit. Damit na? Yung sa classroom, bawal lumabas. Di nga. T-shirt. May t-shirt. Yes, may merchandise siya. May the merch. fuck? Man, You know, really? kailangan pagkakitaan, kailangan i-trademark, Wala. kailangan kumita habang pandemic. Obviously guys, talagang I have no clue whatsoever talaga. Kaya yung mga ganyang balita ngayon ko lang na-realize, ngayon ko lang nalaman yun Kasi di man ako updated sa mga ganyan. Nakikita ko lang ng mga, paminsan-minsan nakikita ko lang sa Facebook, so I will react. Pero that's funny. Pero pala siyang t-shirt. May merch siya na Ang tungkol huling dyan sa na-recall ko bawal dyan, lumabas. ang huling na-recall ko lang kay Kim Chiu is ginawang official yung kanyang bawal lumabas. Which is again, kudos do sa mga taong unang nag-remix ng video niya and na ginawang
song yung Kanta. kanyang statement. Sabi ko maraming na-inspire si Kim Chiu na artist with that statement. Meron tayong cartoonist, merong mga music producers, meron din mga jazz version nun. So it's for me, I really find it funny. This whole pandemic thing is a weird funny shit. Funny in a sense na hindi ko naman sinabi yung katawa-tawa, but funny in a sense na doon mo malalaman kung paano tayo as a human being will react in this kind of situation. You know, a lot of people, na yun nga, sad to say sa Pilipinas, nagrarally pa rin, hindi nakikinig, and a lot of people na nahihirapan, di ba? Unlike dito naman sa Macau, yes, of course, may mga hindi naman rally, pero meron din may mga protesta din naman. Siyempre, wala namang bansang hindi magpo-protesta kung ano may decision ng government. Pero pinakaiba lang kasi dito kasi, more or less, they protest on the things that matters. Unlike sa atin kasi, protest for the sake of protesting. You know, if you think about it, Yes. people protesting for the sake of protesting just to be featured na nagpa-protest sila. Even if na to the point na when you analyze their protest, it's like, it's not even meaningful. Just stay home, man. Regardless of may pandemic o wala. Ask ko lang, no? Naalala niyo yung sa ano natin, sa FEU? Di ba may mga aktivista sa atin, pre? Di ba merong yung sa Freedom Park? Di ba meron tayong mga ano doon? Meron. Oo. Naalala niyo ba yun? Yung ano natin na yun? Hindi ko na malala. Asan na kaya sila? Every yun yata, kung di ako nagkakamali, every 6 p.m. Oo, di ba? Meron. Tapos sinasali pa nga tayo minsan, Ano di ba? yun? Mga nagkakabit lang sa Freedom Park eh. Mga frat yun, saka alam ko mga frat yun sa Freedom Park. Okay. Tapos yung mga aktivista naman, noong time na ROTC natin, kinakalampag yung gate natin every Sunday. Yes, that I remember. Lumabas na kayo dyan, sumama kayo sa amin, minamatay na sa ROTC. Oo, yun, alala ko yun. Yeah, that Ang part I banta sa amin remember. ng mga officer namin, sige, pag lumabas kayo sa, bagsak na kayo. Yes, that I remember. And speaking of ROTC na yan, isa pa two things na naalala ko sa ROTC. Number one, ang naalala ko sa ROTC natin, which is yung flower platoon. Actually, in my recorded history of being alive for 30 plus years, that is the first time I saw a real life ladyboy nung college tayo. Doon ako first na nakita ng ladyboy. Nalala ko na pumunta ako ng toilet para mag-CR. Nakita ko nagpa-power din ng boobs. So sakala ko, maling toilet yung napasukan ko. Nabasa ko, sabi ko, boys toilet naman to. Stay ito, nagpa-power din ng boobs. Ang ganda pa. Alam mo yung may isa doon ladyboy, medyo hawig siya ni Britney Spears. Ayun ko na kung na-recall yun. Maybe it's just me. And then, ang isa pang naalala ko dyan, speaking of ROTC, I don't know if you guys recall this, merong time na lahat tayo nasa quadrangle tayo ng schoolyard. And there's like a form that needs to be photocopied. And I think I was assigned to photocopy those form para sa lahat student nung time na yun, Di syempre may kasama ko isang lalaki. Sabi ko, dalawa tayo. Tapos kasama namin, commandant namin Actually, dumekwat kami ng pera nun. So nakakulimbat kami, mga tag 200 pesos kami ata nung kasama ko. Di ba syempre nung walagta kami ng pang photocopy, mura lang pala yung photocopy. Hanap kami ng medyo mura-mura. Tapos actually muntik na may mahuli nung commandant namin. Nabahan ako Tapos yung si ate yun photocopy. Ay teka lang sir, mali yung computation ko. Tinulungan kami pre. Dinoktor yung computation. Tapos sukle na sa amin. So that is anyways a long time ago. Allegedly guys, allegedly. Okay. Sa college naman na tayo, no? Naisip ko lang, ba't ba natin kinuha ang architecture? Para sa mga listeners. Okay. Sa mga, again, sa mga listeners, this is part 2 of our recording. So, may mga repetitive stuff kami na ang hirap i-repeat kasi kumbaga yung moment na yun it's my fault. Again, it's my fault. I'm sorry. Okay, go ahead, Jeff. Actually, yung Archis, for me, gusto ko namis lang ako sa mga structures. So, gusto ko lang makapag-design ng bahay. Pero, at that time, bago ako nag-Archi, bago ako pumasok ng FEU, fine arts talaga ako, dapat. Pero for some reason, di naman ako aware na merong ibang practices pala yung arts. Ang alam ko lang sa painting, may sabi sa akin, magtatatanda ka, di kaya yaman. So, yun yung common na didinig ko regarding painting. So, ganun ba? Siyempre, bata So, yun ang thinking mo. Clouded ka na. Mag-architecture na lang ako. So, valid naman yung reason ko. Tapos, nung nag-archi na ako, okay na I lately realized na meron palang advertising component yung fine arts. So, kung hindi man natuloy na Archi, baka nag-ship ako puntang IC. Pero okay lang, worth it man na Archi Yeah.
Kasi andun yung passion na, uy, nagde-design ka ng bahay. Alam mo yun, yung pag nagre-research ka na ilan yung gagamit, yung kila user, yun yung challenging part yung analysis ng bahay bago mo siya ma-design. So okay na rin. Hindi ba chick So magnet it's a more of kapag a artistic / science nung chick Diba? magnet. oo, kapag ano ka, oo, di ba, pansin nyo kapag, syempre pag may nagtanong sa inyo, anong course mo? Wala, kumukuha lang ako ng architecture. Diba parang, Okay. di ba, lakas ng hatak nun, di ba? Di ba? Merong prestige yung pagiging archi students or kukuha ng architecture kasi parang ano siya unique siya. Parang hindi siya common kumpara sa engineer, kalat na yan Pero pag architecture, parang may something parang merong, kumbaga sabi nila, merong pizzazz. May something different. And not to mention Yun yung parang may hatak. Kaya nasabi ko nga, di ba, yung pag may nakikita ka na may dalang T-square, may dalang tube, astig. Di ba? Parang yun yung component nun Parang Which is nabanggit ko kanina. yeah, I know nga Yun nga, meron yung T-square at saka may tube. Hassle pala pagdala ng ganun. Kaya napapansin nyo bandang nasa 4th year, 5th year tayo, parang hindi na tayo nagdadala ng T-square. Kasi nga, iniiwan na natin sa locker yun Ano na lang dadala mo, 2 triangle lang, that's it. then freehand. Oo. Yeah. Tapos di ba nauso yung triangle, yung T-square na yung portable, yung maliit. Nagti-T-square ka lang sa bond paper para hindi ka na magdadala ng malaki. Ano yun? Teka, wait. Yung maliit na T-square. Ay, meron si Mau nun. Tapos meron ding malitob. Hindi ko ma-recall Meron din si Mau nun. So, ganun ako katamad. Ay, nalala ko Uy, lang. laging dala ni Mau yun. Ay, nalala ko lang, meron ako yung parang ruler na may something na roller. Alam mo yun, yung, kung ma-explain yun na pwede din siyang parang, tagal na, hindi ko na maalala yung mga term na mga ginagamit. Alala ko lang yung triangle, yung T-square, protractor. Yun pala yun. Wala na, yan yung problema. Alam mo guys, sa mga listeners natin, mga architecture or non-architect Aspiring. sa peeps na nakikinig sa atin ngayon. Kasi ngayon, if you're working now sa real life, real world architecture, of course, hindi na ginagamit gaano yung, freehand drawing. Kumbaga yung freehand drawing is part of concept and markups. Pero nowadays, we're using CAD, tools. AutoCAD, and other 3D program stuff na I think na nowadays sa mga student is na nagbe-benefit sa mga ganyan. Kasi nung kapanahonan namin, nung kami nasa college pa, yung program na SketchUp o 3ds Max or even 3D renderings are all new to us. Kaya kumbaga kung time na yun, marunong ka na mag-SketchUp, grabe. Para sa amin God ka na. Stick ka na nun. Stick ka na nun. Ang galing-galing mo na nun. And meron tayong kabatch ng unang gumamit ng SketchUp nun na-utilize mo yung SketchUp kahit beta version pa nun. Yes, I know. And I recall pa nga, ginawa pa nga niya sa gumawa siya ng trust. Siyempre, nowadays, I know how to do it. Trace mo lang naman yung section ng trust, tapos pull and push lang naman Pero during that time, of course, when you do something in 3D, automatically, kung ano yung design mo, it looks interesting in 3D. Obviously. Because it will have depth in it. So sabi ko, wow, paano mo nagawa yung mga ganyan? Samantalang, grabe, we have no clue. And even in thesis, I tried to CAD or to SketchUp. Wala talaga hindi ko talaga siya mag-get on time na yun. Kaya minsan iniisip ko ano kaya itsura ng mga thesis ng mga estudyante ngayon? Sila ba'y gumagawa pa naman ng I think they're allowed of using, allowed na silang gumamit ng 3D software. Yeah. Because nowadays, sa mga listeners natin na architecture or not, most of the things na ginagamit ko sa office na for recently in terms of doing my job, mostly is 3D perspective and presentation. Majority of my program that I'm using are actually free. SketchUp is free up until SketchUp 2017 is free. And of course, the new program that I keep pushing Jeff to use is called Twinmotion. It's a good program actually. It's like a game. Well, actually, it was developed by a game developer side. So yung programming is kind of easy to use as long as you have a really good PC para magamit mo ganung program. And not to mention, siguro if I'm thinking, like I said earlier sa original nating recording, doon tayo yung mga bago-bago pa tayo nag-work sa office or kahit student. Most of us, we do sideline jobs, ika nga. And one sideline jobs are profitable is doing perspective drawing. It's less of responsibility in terms of doing that. Rather than someone asks you to design a house from start to finish, which is it's quite difficult to do actually. Mas matrabaho pa 'yon. And of course, yes, in package deal, mas malaking perang kikitain mo.
Pero if you really computed it, the time na ginugol mo sa paggawa nun, medyo lugi ka pa din. More or less, right? Kasi kung perspective lang gagawin mo is, kumbaga, one view how much you can charge. Kasi nalala ko nung first company na pinagtrabahuan ko, my original job is also to do those 3D stuff. 3D drawing, ganyan. Pero of course, I'm not that experienced on time na yon. So I remember doon sa first company ko, nag-hire yung boss ko na gumawa nag-sideline doon sa office namin para gawin yung particular structure na project namin, which is hindi ko pa kayang gawin in rendering because during the time, I really don't know how to do it. So my boss hired this one particular person and I realized itong person na to, aside from during the time, he's really good at doing 3D rendering, almost realistic to the point na wala pa nga nung, I think during the time, V-Ray is new and majority of people using those kind of 3D rendering is 3D Max, yung basic 3D Max lang. Pero he managed to do a really good presentation. As I recall, nalala ko yung ibang 3D niya is college thesis UST. And he was commissioned to do those 3D rendering. So, of course, he can earn a lot of... Anyway, to cut it short, that is the time that I learned how to do those software. Like, then eventually I shared it to our guest, Jeff, because he and I are like, close. And to all and also with previous guests, with Simon as well. For me, after work, now I'm working in Macau and, going back to the Philippines, way before this coronavirus hit. I always look, kumbaga parang tumatanong ako utang load sa mga friend ko na mabait sa akin. So, it's Jeff and Simon, and I remember both of them, I gave them same gift, which is Xbox 360 controller. Remember that shit, man? Yeah, thanks for that. Buhay pa ba? And not to mention, the second gift I gave to Jeff. He and I are both same in terms of hobbies, interests. Well, majority of it. So that's why the second time we met, I gave him this game for PS3. It's called Battlefield 3. Again, for free. Yun yung sarap ng online gaming namin nun eh. Kailangan niya kasi ng kalaro nung that time. So for guys listening, I know medyo geeky kami, which is I asked the last time. Now since we are almost 40s, few years pa magiging 40s na tayo. Is it still okay for us guys to play game? I asked also Simon the same thing. And he said, it's fine, right? Okay. All right. Okay. Sorry guys, medyo it's really funny the way we do our podcast. We have a lot of technical issues. Again, I keep repeating. Pasensya na guys talaga. This podcast is a second recording because the first recording was good. And at the same time, I forgot to turn on the audio sa kausap ko kaya ako lang yung nagsasalita. Ang dami natin na pag-usapan. Yeah. So ang hirap balikan Hindi, balikan na rin natin, 'di ba? Yung mga napag-usapan natin katulad nung para naman sa mga listeners, paano kami nagsimula after ng graduation? Paano yung mga first job namin kung magkano yung natin, mga sahod natin, pre? Oh yes. I know it's deja vu, pero ulitin na lang natin. Okay. For the sake of the pod. And I may interject lang kita. Of course now is 2020. This type of course yung salary na pag-uusapan namin is way back when pa. So I don't know na kung paano ang trato nila sa mga fresh graduates. So again, you go first, Mau. How much ang salary mo noon nung first job mo? Ako bali kasi 'di ba ang sahod kasi is 15.30. So sa first job ko, binayaran ako ng 1.5. Then after pagbayad sa ng 1.5, nilayasan ko na. Kasi wala kaming usapan, tinanong ako magkano ang sahod ko. Siyempre sabi mo, kayo na po ang bahala. Siyempre wala kang idea eh. Yes. Binigyan ako ng 1.5. Pag 1.5, sinabi sa ba't di ka na pumapasok? Wala na, ayoko na. Parang sabi ko, dahil ba sa sahod? Sabi ko, hindi, kasi nahihirapan ako sa trabaho. Pero which is naman talaga hindi ako nahihirapan. Yun lang talaga ang nangyari. Talaga nilayasan ko na lang siya. Pero nagkaroon ako ng second job, yun, medyo tumaas na, which is 10,000. So, bali 5,000, syempre, may mga tax pa and whatever. So, nakukuha ko lang is malinis na 4,500 because meron tayong mga tax and Wow. And mga pagkain mo pa. Yeah. Next, si Jeff. Okay, so sa first job ko naman, sa contractor rin. Sinusweldo ko doon, 8,000 malinis. Malinis na yun at the time.
Monday to Saturday yung trabaho, 8 to 5. So, linggo lang talaga yung pahinga ko. And either half of my 8,000 or less. Yun yung naiuwi ko talaga. Then, second job, nag-awol ako nun kasi parang tinabangan na ako sa employer ko nun. Parang meron na rin kaming parang slight tampuhan lang. Parang, kumbaga, magre-review na lang ako, then nung after ng review, din ako bumalik. Hinahanap na ako, din ako nagpaparamdam. Parang protesta ko na yun. Parang, pucha, may 2 buwan di kami sinuweldohan kasi babayad yung client noon. Pucha, di po pwede to. Layasan ko na to pag tumiming na yung review. Dumating yung review. Tinapos ko yung review, di na ako bumalik. And then sa second job ko, yun, mataas naman yung sinahod ko afterwards. Mas naman yun, I think na-double naman kahit paano. Na-double naman yung salary ko before. Third work, kasi parang sa third job ko, which is now, syempre mas tumas na kasi you have the experience and makakapag-brag ka na ng skill set mo. True. Yeah. That's right. Yun. Although transition ko naman nun is sa first job, more on drafting ako. Then after a year, nagbabantay na ako ng project, nakikipag-meet ako ng client. Tapos yung sa second job, puro puro client meeting na, saka puro utos. Feeling ko parang mahirap pagpasunod ng tao. Sa third job, sabi ko, gusto ko nakababad lang sa office. O de-design na lang ako. So, saka mas corporate kasi may health benefits, mas conveniente. Pero at the same time, mas may freedom ako sa mga design ko. And yun, laging naka-aircon. Okay, in my part naman, my first job, I think my salary was, I think it's around 6,000. I cannot really recall, pero hindi pa siya umabot ng 8. So alam ko yung kasi ang reason kasi nila for the listeners out there, bago kang graduate talaga, ang rason lagi nila is you're a trainee. So ang laging reason nila sa tinetraining ka pa nila. Hindi mo pa alam yung mga dapat mong gawin at dito matututo ka, which is true. Don't get me wrong. Of course, you will learn things na hindi mo ma-learn sa college talaga. So again, I don't know about now kung the same din pa ba ang trato sa mga fresh grad or not. Pero nung time namin is babarating ka talaga nila pagdating sa sahod. Talagang yung, siguro ang magiging advice na namin is know the minimum payment. Yun na lang siguro. Yeah. I mean, after this coronavirus, of course, things will never be the same. Of course, it's a different story na naman. Pero maybe sa mga first time maghanap ng job sa architecture firm, you need to know na kailangan meron kang minimum payment. Kung magkano lang minimum na payment na required ng government, dapat yun na makuha mo. So, kung tumaas ka pa doon, swerte mo na. And then, actually, sa narinig ko, always the first job is the worst. Second job, of course, you already know stuff, right? So, most likely, second job, ayan na yung medyo maganda na yung offer sa'yo and may mapapakita ka na. Like for sa akin, yung second job ko, the reason why I had that second job, because during the time na nag-work ako sa previous company ko, someone commissioned me to do a sideline. And then, of course, the first time that I ever did, hindi ako binayaran nung architect na yun. And then he tried to offer me girls, and I said, ay, ano ko naman yung babae, kailangan ko ng pera. Pero come to think of it, ano kaya kung pinanggap ko babae? Who knows? Pero, I mean, yung second job ko, kaya ako naman to nakuha yung second job ko. Kasi kumbaga, I made sideline ako sa kanya na, just, actually, simple lang yung sideline ko eh. I-photoshop ko lang naman yung mga elevation ng interior ng hotel lobby, hotel room. And during the time, the way I did yung Photoshop is I don't know how to layer pa nga eh. So, what I did is kung paano ka mag-color sa paper. So, but yung technique ko nga lang, during that time, maybe, ginawa ko yun, the boss liked it. So, eventually, and when I tried to find a new job, I went to that office and then I applied for the job. And of course, surprise, I got the job. Hindi na ako exam ng CAD kasi nga, kumbaga, ang reason is nakita niya paano ako mag-work nung time na yun, which is in one night, I managed to finish 4 presentation drawing for him. So he already know how I work. And then third job is in Macau, and I was hired here because I have a lot of sample perspective, which is kumbaga na-hire ako dito dahil sa isang classmate din natin. I was the replacement for his job. Pero every time I mean, when I think about it, it's kind of nerve-wracking din in a sense na having a job because they already saw your sample of work. And minsan nakakaba kasi kumbaga syempre they might expect more, kasi kumbaga all of us applied for a different job. Even for me, of course, we apply different job, and always na pag nag-apply ka, you always have this exam, right?
Lalo na pinag-exam ka sa CAD. So I remember I applied another job dyan sa Makati din eh. And sadly, of course, I failed. And I thought I got the job kasi sabi ko natapos ko naman yung drawing ko eh. Pero, you know, dun lang sa akin yung for me na naka-nerve-wracking na shit, what if na expected nila is I can do this stuff pero yung pala hindi ko kayang gawin. So yun yung nakakaba. So up until now, yun yung worry ko rin. I don't know about kay Mau kung yun din yung nararamdaman yan. Pero sa akin as a OFW, always say na I'm always worried kasi syempre hindi mo alam kung ano yung takbo ng employer mo and ng employer mo. And of course, as an OFW, you always need to prove that you can do that job no matter what. So, yun. And then like kagaya pinag-usapan namin earlier sa original recording na medyo mahirap na ngayon trabaho ngayon, especially with you, Jeff, na nabanggit mo kanina na it's difficult nowadays. Even with Simon, nabanggit din niya, it's difficult nowadays because of the coronavirus. So, in terms of job, at least we are sort of thankful pa rin na we still manage to have a job regardless na kung ano man yung term and condition. Because it's better to have a job na paano may kinikita ka rather than sa wala talaga, which is you are laid off or fired because of the situation. And I know it's not easy and it's very difficult to most of us talaga na talagang nothing. So I understand kung like I said, nabagay ka sa akin ng cousin ko sa lugar niya, if ganun nga yung mga tao, the way they act, na nag-loot, na nakawa ng kung ano man ninakaw, food or something na, you know, it's kind of sad. Anyway, I talk so much. So kayo naman. Hindi, ano lang. Mark, ano yun lang kita dun sa sinabi mo. Yung about naman sa akin, sa mga listeners na magkakaroon ng first time job, kung bumaksak man kayo sa mga exams o whatsoever sa interview, okay lang yun. Kasi alam mo sa mundo talaga ng corporate, kung sayo talaga. Doon lang naman talaga labanan dyan. Kasi ako dati kapag bumabaksak ako sa mga interviews or sa mga exam, nadidepress ako. Pero nung naisip ko, parang hindi pala sa akin yung trabaho na yun. Pero pala mas maganda. Obviously, lahat tayo gusto natin kay Fala Fox. Oh yeah. I call that, man. He's like the top dog in terms of architecture office. I remember, nag-apply din ako doon. Everybody does. Pero sino lang na nakapunta, di ba? Nakapasok doon. Pero tingnan mo, nasa na tayo ngayon lahat. Wala man na tayo kay Palafox. Pero nasa iba't ibang field. Nasa iba't iba tayong company architecture. Mas lumawak tayo, di ba? That's my piece. Kasi iba yung iba yung kay Palafox nun eh. I heard yung pagde-delegate ng work nila, systematic to the point na hindi ka marorotate sa many discipline of work kasi para may mga tao na rin na may bahala na kumbaga structured na siya. Yun ang sabi sa akin. Unlike sa mga natin, sa experience natin ngayon, palat tayo sa mga different field practices. Hindi tayo nako-contain sa isang department lang ng learning. So, in a way, blessed naman tayo in terms of practice and knowledge. Hindi tayo nakakulong sa isang karoon. Oo naman yun, na at least natututo tayo. Kahit di naman tayo expert, na marunong tayo tumingin ng mga mechanical, electrical, plumbing, di ba? Marunong tayo tumingin. Kaya inaano ko nga minsan na parang maganda rin pala nangyari na hindi rin ako napunta kay Palafox. Kasi hindi na naririnig ko. Same lang din sa narinig mo na organized na sila na kung baka mamaya napunta ka sa Cubeta ka na lang forever. Yung sinasabi lang, di ba kahit mga professor natin, they always say na maghanap ka ng first job o yung company mo is a small company, which is, yes, yun nga, small company, pero ang problema nga lang, small din yung sahod mo. So, nasa yun yung tagal ka o hindi. So, if you manage, kapag nag-manage at tumagal dun sa company na I'm sure na eventually if you work somewhere else, of course, mas maganda na opportunity mo. You have something to learn. Like for example, yung mga sa office namin yan, mga nag-i-intern or yung mga bago naming office mate, I tell them, I know this company is really difficult to work with. But I told them na if you ever manage to find another company, I bet that particular company that you're gonna work in the next company you're gonna work with, I bet it's more easier than this. That's yun ang sinasabi ko talaga sa nila. No, don't worry about it. I mean, yes, it's difficult, and especially for me and Mau. Of course, I already talk about it like in a previous episode as well. Pinasok mo na naman yung kumpanya natin. Yeah, yun nga, nabagit ko na naman eh. But don't worry, they don't understand shit. Okay, naputol tayo.
Nagpakiramdaman. Yun nga, yung pag sa mga archi, sa mga aspiring, wag maghinaya ng loob. And it's part of life. Kapag di kayo nakapasa ng exam, wala nang kuha. And don't get discouraged kasi sabi nga nila, maybe it's not for you. So wag magmadali agad. And if you work sa mga mabababang, hindi naman mababa, sorry for the term. Di ba may mga small scale office, medium scale office, di ba may mga ganun tayo. Kung sa small scale office ka nagwo-work, okay yun. Kasi the more maliit yung opisina, syempre, don't expect malaki yung sweldo. Pero yung trabaho, marorotate ka. Malaki chance mo marotate kasi konti kayo eh. So yung mga practices sa isang office, how office works, mas marorotate ka. Magtimpla ka ng kape, mag-blueprint ka, magdala ka ng plano, mag-drafting ka, mag-3D ka, kumausap ka ng client. Kasi konti ko eh. Pag medium scale, marami na yung project na yan. Marami ka ng katulong. Parang ganun yung nangyari sa akin eh. Una, contractor ako. Tapos, dalawa lang kaming CAD operator. Tapos sa pangalawang company ko, although hindi kami nagagawa ng bahay, puro mga stores sa loob ng mall. Ang dami namang kliyente. Tapos, dalawang grupo kami. Tapos may graphic artist kami yung gagawa ng sign ng store. Ayan. Kumbaga expanded. Oo, meron kaming gano'n. Then large scale, nasa developer na ako. Ayan. So don't get discouraged. It's mainam na yung lahat na daanan mo so that your experience is nadaanan mo talaga, hindi ka kinulang ng knowledge. Lahat na-apply mo siya. And there are times, most of the time, hindi lahat ng tinuro sa college, yun na. After you graduate, it's a continuous learning process. Halimbawa, ginagawa ko sa office ngayon, hindi na ako nagte-3D gaano, more on-site development. Yung halimbawa, yung elevation, hindi madalas ituro sa college yan. Paano mo kukwentahin yung elevation sa buong site with, let's say, 4 hectares? Paano mo saan mo lulocate yung high-rise doon sa lote na yon? Paano ka magka-cut and fill? Ano yung tamang elevation para doon? Yung ganong detail, hindi ituturo sa college yan. Maybe yung basic, kasi magsa-survey ka eh. Pero yung paano mo siya kukomputin? Paano mo i-design yung kalsada nang hindi ka, kasi pag nag-cut and fill ka, kailangan mo i-consider gaano ba karami yung ika-cut mo kasi magastos yan. So, maglalaro ka sa lote ng matagal. Wala sa libro yun. Kailangan mo matutunan on the fly. Yun lang ngayon. Yun yung parang, uy, iba to i-continue learning this. In other words, so, yun, ma-discourage. Go lang go. In other words, meron ka pang mas experience ka pa kaysa sa akin. Yun ang masasabi ko. Hindi, ko lang balikan lang kita, Jeff, sa doon sa mall kasi nagkaroon din ako ng experience sa mall. Alam mo yun, ako nag-design, ako pa yung supervision. Grabe yung experience ng, 'di ba sa mall ka gagawa ka ng parang hihingi ka ng permit every day sa building admin, 'di ba? Araw-araw 'yun, every morning. Tapos may cut-off sila ng 3 o'clock. Tapos babanatan ng mga bata mo ng madaling araw. Which is kailangan nandun ka rin. So matatapos kami ng 5 a.m. Yes, kailangan nagpantay ako noon. Oh, yes. Di ba? Tapos gigising ka bago mag-open yung mall. Gigising ka ng 8 o'clock kasi tatawag sa iyo yung kliyente mo. Na ano nangyari, Kaya sabi ko, grabe yung naging trabaho ko noon. 8 o'clock may tumatawag sa akin, umuwi ako ng bahay. Ka sa retail. Grabe, ganun talaga experience talaga. Hindi naman sa ako nananakot sa kasi, mga... Mark, pero ganun kasi, kapag nag-venture ka sa retail, ganun sa retail ang practice. Halimbawa, may project ka, kailangan mong gawin yung store, hindi ka gagawa during mall hours, hintay mo magsara yung mall. So, anong oras na sara ng mall? 9, 10 p.m. o 10:30 a.m. Mobilize na kayo. So, pasok yung tao. Tapos, hanggang 5 a.m., 6 a.m., 5 a.m., dapat hanggang yun ang trabaho niyo, papantayan mo yun. Ang question ko lang talaga dyan, paano yun? So wala kayong tulugan talaga? Or wala. So ibig sabihin walang tulog. Grabe So ibig sabihin nasa office ka o sabihin natin nasa office ka ng regular hours na let's say magre-report ka kinabukasan. God damn it. Ako, Jeff, yung sa akin, kasi tumira na ako halos sa opisina namin. So, nagkaroon na kami ng barracks. So, pag uwi namin ng mga 6 o'clock. Malabo pa malabo? Pero okay yung point niya. 23% na lang yung battery ko dito eh. Nakasaksak na ako sa power bank nun I see. Okay. Kaya pala bumaba. Yun nga. Kaya pala. Or bakit gumagamit ang wifi namin dito? May kasabay na nagdinet. Yun. Kaya mabagal. I'm sorry. May nagda-Netflix na kaya mabagal na yun.
Speaking of Netflix, buti may Netflix ka na. Kasi dati akala ko ayaw mo mag-Netflix. Oh yeah. Hindi naman sa ayaw. Parang, yung kapatid ko dito, sister ko is Netflix sa kabilang kwarto. Buong maghapon niya, nakabinting watching siya. Korean series and American. Speaking of, That's how actually, speaking of Korean home TV show na training is yan. here. Actually, to cut na lang, Jeff, saglit lang. Speaking of Korean TV show na yan, actually, hindi man talaga umilig sa Korean TV show. Pero nasimulan ko lang yung isang TV show na Korean sa Netflix, which is not Kingdom. Kingdom is, for me, is even if it's Korean, pero yung dating niya is more on Western. But, Western style of TV show, Pero yung unang napanood kong Korean TV show na actually nagustuhan ko is Tunnel and yung Signal, which is, it's not about love story, but more on time travel, detective, and stuff like that. Yung King, pre. Yeah, Fiction. yung King, it's kind of love King. story. It's fun. Yeah. Which is, speaking of quality ng TV show, kaya sa akin yung pagkawala ng ABS-CBN is not really, a thing for me. Big deal. Yeah. Kasi, if, ang problema lang sa mga TV show kasi natin is even my mom agrees with this, or not even my mom, maybe majority ng tao sa Pilipinas, na nakakasawang panoodin yung palabas natin. Kasi number one, it's all about quantity, not quality. So, minsan yung writing ng story, hindi naman na maganda, pero pinapatagal. Tapos ang problema, araw-araw pa. So, wala ka ng choices. Kaya yung ever since na nagkaroon tayo ng Netflix sa Pilipinas, I think it's a good thing. Ika nga. Naano ko lang, si Mark, na di ko in-expect na into Korean drama siya. Kasi talagang nagulat ako nung lumapit siya sa akin na, nanonood ka ba ng ganito? Kaya nung napalingon ako sa kanya, Korean novela? Parang ako nakikinig ka, nanonood ka pala nun? Sabi ko, na-invade na ako rin, nanonood na rin kasi ako because of my wife. So, wala na-invade na rin kami. Korean invasion na si Mark. Generally, Asian novela. Meron na yun. Di ba sabi ko nga sa inyo, delay na. Delay na. Sabi ko nga sa inyo noon, nung gumagawa ko ng plate, pre, nanonood na ako ng mga K-pop sa Arirang, sa MB Music or Music Tank. Nakikinig na ako nung pre, dati pa ng K-pop. ABS. Pero ngayon hindi na ako na masyado nag-ano. Kaya magugulat na lang ako pag si Mark nanonood na ng K-pop. If that happened, motherfucker, kill me. No, because the reason why I kind of like those TV show na mention ko aside Ako naman appreciative naman ako Yeah, sa akin aside from Kingdom, yun nga yung unang pinanood kong TV show na I like is Tunnel and Signal. Both of them are okay yung story na okay yung yung the way they write their story. Anong pinakaiba ng mga TV show ng Korean versus sa Pilipinas kasi? Korean, usually it's only one season, right? One season, 16 episode. They have the beginning and end. When they make a TV show, it's like a novel. Diba? Ang nagkaroon naman ng season 2 na Korean TV show na as far as I know is yung Kingdom, which is yung Netflix original zombie TV show, which is a good take. It's a different take on zombie, which is I kind of like. It's not about scientists experimented shit, but it's the natural herb, ika nga. But I haven't even finished season 2 yet. So, yun yung mga recently na pinapanood ko. And based doon sa pinapanood ko din na Korean TV show, they have alternative version which is meron na katulad ng Tunnel. If you haven't watched that TV show, I highly recommend that you watch it. Maybe you will like it. Then after that, you try to watch the Thai version of that TV show. And also yung Signal, it's a good TV show as well. And another version of that one is a Japanese version. So, it's basically the story is good. Basically, story is good, story is almost the same. Ika nga. Pero overall, I like that TV show. I'm not into those kind of TV show, lalo yung mga Korean TV show because of, I find it like K-pop, stuff like that. Pero eventually, when I watch those two particular TV show, I like the story. Which is yun yung lacking sa atin in terms of quality entertainment, ika nga. Kasi nga, ang atin is always quantity. Walang pahinga yung mga artista natin. At least sa kanila may pahinga Kaya nga, pre, di ba sinasabi ko nga sa inyo, yung mga K-pop na yan, alam mo yung isang kalabit na lang sa kanila, bakla na sila, pre. Ako na nagsasabi sa inyo, kami ni Mark, never kaming humawak ng bag ng babae. Alam mo yun? Tapos sila, grabe, maybe pa sila parang bag ng babae. Sinasabi nila, masyado daw kaming old-fashioned ni Mark. Di ko lang alam sa iyo, Jeff, pero di ko lang alam. Ito lang isang kalabit na sa mga K-pop na, male K-pop, mga ano na yan, mga, ano ba politically correct ng bading?
Hindi ko alam eh. LGBTQ member, gay. I don't know. Hindi ako aware doon. Di ba K-pop? Hindi naman. Hindi naman. I have to say something about that. Okay, go ahead. Yung ano kasi niyan, kaya ako familiar na sa mga ganyan. Yung girlfriend ko is a BTS fan. So, K-pop group fan siya. Nanonood siya ng mga Korean series. Pero hindi dahil parang kumbaga, okay, ganito siya kasi naintindihan ko na yung mga reason bakit ganyan. Hindi siya dinedefend ko Pero tama si Mau na bakla na ganyan. Kasi share ko lang sa inyo to yung mga K-pop sa Korea, if I could share, mataas ang suicide incidents sa Korea. Sila ang pinaka-highest kumpara sa mga ibang nation in terms of mental health issue. Kasi iba yung standard ng mga Koreano Parang you have to, it's either success or you fail. Ganun katindi ang standard ng pamumuhay sa Korea. Bakit synchronized nung sumayo ng mga K-pop group, mga papabae o lalaki sa kanila? Tinetrain sila sa isang compound. Kailangan nilang mamuhay ng sama-sama. Parang martial law yung dating dun yung talent dun Yeah, I think I Kaya saw yung mga lalaki, kung 10 sila sa grupo, nalabo, kasi yung isa doon magiging bakla doon sa isang group. Kasi nga nagiging close sila masyado. Pero yun ang dinedemand sa kanila ng talent management. Yeah. Yeah, I think kaya totoo yan totoo yung ganyan. Because of that. May interject lang kita, Jeff Yeah, kasi nga parang I think I saw a documentary about K-pop or something like that. I cannot remember saan ko siya nakita, pero nakita ko yung nasa isang dorm nga sila, nasama-sama, na tipong halos wala na silang pahinga, 'di ba? Kahit bababae, mga palalaki man Ganun ang training. 'Di ba? Kasi parang aim kasi alam ko kasi parang aim talaga may kumbaga ang gumawa kasi niyan, I think is actually government din ng Korea Parang they're striving na ma-boost yung kanilang arts or something sa buong mundo Hanggang sa na-invade na nga nila yung western Full promotion sila. Full promotion sila. Kasi naman, yung mga TV program, movie, music, yung industry sa South Korea, may sustento ang gobyerno. Kaya ang gobyerno na rin yung nagde-demand sa kanila. Oy, don't get me wrong na wala akong ano sa mga gays Marami akong kaibigang gays. Oh yeah, me too. Or LGBT pero no problem. Ang inaano ko lang is yung sa K-pop world na which is alam natin, meron at meron diyan. Kung nga sa Pilipinas nga artista lang Sa artista nga lang meron Kaya hindi ko pinasok yung industriya na yan Pucha, nung time natin bunti ka tayo maging artista nun, nag-Broadway tayo nun Broadway? Sa Itbulaga. May research tayo nun. Pumunta tayo ng Broadway noon sa Itbulaga. Doon tayo sa backstage. Oh, yeah, now I remember. Yes, tapos sabi Pumunta ko pagpasok ko doon, sabi ko parang ito ba yung nakita pa natin si Francis Emi, remember? Yeah, those are the things na nakalimutan ko na. Tingnan mo That's Archie Talks. Kung malamang pinasok natin yung mundo na yon, baka isa na sa atin. Na hindi naman siguro. Pero pero pagdating sa mundo ng K-pop, parang masyado na masyado na tayong na-invade na ng Korean culture. Ultimo nga kami dito kaming mag-asawa, nagkakaroon kami ng Korean night. So we just, magko-Korean barbecue kami, kakain ng kimchi, manonood ng Korean drama. Alam mo yun, wala na talagang wala na, hindi mo na mapigilan. Kapag dito rito bumili pa talaga ng Korean grill para lang mag-Korean barbecue dito sa bahay. Oh, yeah, we have that shit also. Yeah, meron din kami. Pero I mean, for me may iba naman tayo, pero yes, I agree that so far I watched 2 shows ng Korean TV show na 3 technically, and or maybe 4 kasama ng Kingdom, and yes, the writing is good and I like it, but of course for me I always go to this is me and Jeff's kumbaga dito our thing is comic book movies and TV shows. So ako, of course, I'm a big fan of TV shows na Arrowverse, which is, I don't know if you watch those stuff, but yes, I like those DC TV series. Of course, I'm a big fan of those comic book superheroes, right? And of course for us, it's a really good entertainment because for me, I always say, especially sa mga panagko-comment sa social media, I'm just saying na isipin mo nung bata ka pang napapanood mo is mga Super Friends or X-Men cartoons na hindi mo akalain na by the year 2020 or before year 2020 we can watch those characters in live version, right?
So, isipin mo yun, kumbaga, samantalang dati, yung Batman TV show, parang Kenkoy. Pero ngayon, kumbaga, special effects wise, it's really good. When you're watching, lalo na yung mga Avengers movie na yan, it's sometimes really mind-boggling how they manage to do those stuff. Especially nowadays, di ba? Kumbaga, hindi lang sa mga superhero film. I'm just talking about, in general, about the special effects. Sometimes, kumbaga, hindi mo na mamalayan kahit yung mga ordinary movie, like ordinary TV show or drama movie. Hindi mo na na-realize na ginagamit din nila ng mga CG effects na which is indistinguishable sa real life. Nakala mo totoo na minsan pag you always think na 3D lang to pero kumbaga kumbaga dati kasi special effects ang nakikita mo is obviously it's fake, right? Pero ngayon pag nanood ka ng mga TV show or movies, sometimes yung mga special effects nila is very convincing. Pero may times naman na obviously it's special effects, but may times na it's closer to reality, na to the point na hindi mo alam na ginamitan na pala ng special effects. Kahit ng mga ordinary TV show, they always use those stuff. Like ano ba mga TV show na nakikita? Pero hindi ako nanonood ng Game of Thrones. You guys watching Game of Thrones, right? Yep. Never. No. Pero kasi pinapanood ko na sa HBO is Westworld. Yeah, Westworld. I start watching that pero I stop because I have too much things that I'm watching na hindi ko na kayang subaybayan. Ako sa Netflix, tapos na ako sa Naked Director. Okay. If you want to see some stuff there, I recommend it. Maybe sometimes I will try to watch that TV show. And make sure na mag-isa ka manood. Ay, Jeff, tanong ko lang Ayun, nawala na si Alright. Nawala ka na. Okay, outro na natin to. So, guys, I want to say thank you for listening to this episode of podcast. And I know na medyo nagkaroon kami ng technical difficulties because of my part. I forgot to turn on their audio. So, I'm really hoping that this episode turns out well. Again, thank you. Thank you to our guest, Jeff Morales. And interesting na guest din. One of probably isa sa mga natin yan political analysis guest na nagustuhan ko talaga kausap. To the point na sobrang excited ako, nakalimutan ko i-on yung kanilang audio. So yeah. So sorry, and but next time we will try our very best again to do sa next episode. And by this time I know kung paano gawin yun. Okay, bali meron tayong segment. Okay, segment. Okay, all right. Yeah. Shout out! Okay. Okay, for me, this is really funny because now we're starting to be a legit podcast. But it's funny at the same time. Legit nga, pero nagkaroon naman ng technical difficulties. Well, anyway, I wanna shout out pala sa aking cousin, which is Mr. Romeo Blanca, Ruby Oraza Santos, Ashley Blanca, Nicole Blanca, and Amberlyn Vincula. So, thank you for listening, cousin, and do hope na, eventually we can make more of this episode ng podcast namin. Thank you for the support, and so to all listeners, I want to say thank you. Thank you for the time listening to our podcast. Saan tayo makikita? Okay, follow us on Facebook. It's Architalks 101, and we are also in. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share. And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Architalks Podcast, and I'm sure we will pop out. All right, people, we are out. Peace!